Balikan po natin ang ulat kaugnay sa holdapan sa dalawang branch ng convenience store sa Quezon City at sa Maynila, at may ulat on the spot si Steve Dailusan. Steve? Maris, isang gwardya ang patay sa halos magkasunod na holdapan sa dalawang 7-Eleven convenience store kaninang umaga. Isa, Maris, yung naganap dito sa may Moriones Corner, Sande Street dito sa Tondo, Maynila, habang yung isa naman ay sa Scout Reyes Corner, Quezon Avenue sa Quezon City. Babala sa mga manonood, maselan po ang video na susunod yung makikita. Mag-aalas 6 ng umaga ng pasukin ng 7-Eleven branch sa may Quezon Avenue sa Quezon City. Nag-aayos noon ng paninda ang kahera. Sa kuha ng CCTV, kita ang gwardya habang naglalakad sa pagitan ng mga skaparate nang biglang pumasok ang isang sospek. Tila may sinisipat ito malapit sa kaha. Sa kasunod na pumasok ang isa pang kasabwat. Matapos magdeklara ng hold up, tinangkaraw ng holdupper na agawin ng baril ng gwardya. Napaatras pa ang gwardya saka binaril ng sospek. Binalikan at binaril uli ang nakabulagta ng gwardya. Dead on the spot ang gwardyang nakilalang si Reynaldo Giatao mula sa dalawang tama ng bala, isa sa tagiliran at isa sa may gawing balikat. Paglabas ko po, yun, nakita po ako ng baril. Tumakbo na po ako dun sa loob. Yun na po, wala na po akong alam kasi pumasok na po ako sa loob po. Ang morning shift na gwardya naman na si Noel Daguro, nagpapalit na noon ng uniforme sa locker room. Hindi daw siya makaresponde agad dahil iisa lang ang baril na pinaghahatian nila. Matapos i-secure ang kahera, sinubukan niya raw sumaklolo pero kaagad daw sumibat ang dalawang holdupper matapos ang pamamaril. Hindi na sir kasi wala man akong kadala-dala rin. Wala akong tapos siyempre ang sinicure ko yan, yung buhay ng clerk. Tinago ko na doon tapos linak ko na yung pinto. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na konting panindalangan na tangay ng mga sospek sa 7-Eleven QC dahil nakasarado ang kaha. Pero kinuha raw ng mga ito ang kalibre 38 na service firearm ng mga gwardya. Sa Tondo naman, dalawang holdupper din ang nanloob sa isa pang branch ng 7-Eleven bandang 6:40 ng umaga. Wala namang sinaktan sa mga empleyado ng convenience store pero tinangayang lahat ng laman ng kaha na di pa matiyak kung magkano ang halaga. Matapos ang ilang minuto, kaagad ding tumakas sa mga sospek sakay ng motorsiklo. Sinalam pa rin ng mga otoridad kung iisa yung grupong nanloob sa dalawang 7-Eleven branches. Pero kanina nang ipinapanood ng security officer ng 7-Eleven dito sa Tondo, dun sa kanilang kahero, yung kuha ng CCTV mula dun sa Quezon City ay positibo niyang kinilala na yung mga nanloob dun sa 7-Eleven Quezon City ay siya ring nanloob dito naman sa kanilang branch sa Tondo. Pero patuloy pa rin daw na kukumpirmahin yan ng mga pulisya at patuloy nga nilang aaralin yung kuha ng CCTV para matukoy din yung pagkakakilanlan ng mga suspect. Sinisika pa rin kunin ng GMA News ang panig naman ng 7-Eleven para nang sa gayon ay nasa ngayon ay inaantay pa rin natin kaugnay dito naman sa naganap na dalawang magkahiwalay na holdapan. Maris. At Steve, nakakabahala kasi yung insidente na yan na halos magkasunod yung panluloob sa 7-Eleven branch nga sa Quezon City at sa Maynila at hindi pa nagtatagal masyado, mga ilang buwan pa lang nakalilipas. 7-Eleven din yung mga branch na tinarget before pero may mga ilang mga suspect na arestado. Posible ba na itong grupong ito parte o bahagi ng grupo na nanloob din dati sa 7-Eleven branches dati? Mga ilang buwan pa lang nakalilipas. Yan yung tutukuyin ngayon ng mga otoridad, Maris, dahil kung mapapansin mo, yung insidente na naganap doon sa Quezon City ay 5:56 o 5:57 nagsimula at nagtapos yan ng 5:59 ng umaga at sinundan yan ng kasunod na insidente dito naman sa Tondo na nagtagal lamang o nagsimula ng 6:40. Ang sinasabi ng mga pulis dito ay posible na yung mga nanloob doon sa 7-Eleven convenience store doon sa Quezon City o doon sa may Quezon Avenue ay dumiretso dito sa may bahagi ng Tondo dahil wala nga silang nakuha doon sa tindahan na una nilang hinold up, Maris. At medyo napapansin lang natin na talagang laging natatarget itong convenience store na to. May sinabi bang pulisya kung ano yung mga hakbang na pwede nilang gawin para talagang maiwasan yung ganitong panluloob sa mga convenience store na ito? Isa sa mga nakikitang paraan para makaiwas sa ganitong insidente, Maris, ay agad daw na kinakailangan agad na kunin yung laman ng cash register para sa gayon ay wala nang makuha itong mga suspect. Gaya halimbawa nung ginawa dito sa Tondo, bago pumasok dito, Maris, yung mga suspect na ialis na raw yung maraming cash doon sa cash register. Kaya kakaunti na lamang yung natira o yung panukli na lamang natira doon sa cash register. At yon yung nakuha ng mga suspect, Maris. Siguro abangan na lang din natin kung ano pa yung magiging karagdagang hakbang kasi kahit naman kunin yung
pera dun sa cash register. Ang problema dyan, talagang pumapatay sila. Alright, so habang na lang natin yan. Yes, Maris, yung isa pa nga sa nakikitang problema dito ng mga otoridad, yung pagpapalitan ng mga gwardya ng kanilang service firearm. Halimbawa kanina, may kapalitan na dapat yung gwardya na yon, kaso lang wala siyang service firearm para sana makaresponde. Dito naman sa 7-Eleven sa Tondo ay wala pa raw naka-duty na gwardya, kaya wala ring re-responde dun sa nangyaring insidente, Maris. Alright, maraming salamat, Steve Dailisan.